Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. Ikulong na yan. Mandarambong, bong, bong, bong. Ay, hindi si bong, bong. Mandarambong lang mga kababayan ko. Itong, anong pangalan itong lukulukong itong dating pulis na to? General Rodolfo Asurin mga kababayan ko. Bata ni, ni Romualdez eh. Nakikita niyo naman, as of now, wala pa kaming nakikitang pwedeng kasuhan. Nag-create pa to si Marcos ng ICI, mga babayan ko. Hindi naman ite-televise. At saka Pangulong Marcos, kung talagang sincere ka na ikaw umiiyak, napapaiyak ka dahil sa kami nahihirapan ng mga kababayan mo, mga bumotong nabudol mo. Isang utos mo lang eh. Sige, kasuhan na yung mga yan. I-demanda na yan. At saka bakit hindi pa kinakancel ang passport? Ewan ko lang, maski wala pang kaso, pwede ata yan ng ma-cancel ang passport eh. Para hindi na makalakbay si Saldico mga kababayan ko. Kasi oras na cancel ang passport ni Saldico mga babayan ko. Kung nasa bansang Madrid siya o sa Spain, hanggang dun lang siya. Kasi walang siyang passport eh. Unless, kung gagamitin ni Saldico ang kanyang pera, ang kanyang bilyong piso, pwede siyang magpagawa ng ibang passport mga kababayan ko. Or pwede siya itakas po, backdoor mga kababayan ko. Alam mo itong gobyerno talaga eh, niloloko tayo mga kababayan ko eh. O, yung mga BBM dyan o, ikaw. Napapaloko ka? Yan, Kitang-kita naman talaga na na niloloko tayo ng gobyernong to. Ang daming pinaiikot tayo mga babayan ko. Tapos yung magiging Blue Ribbon daw, baka tapusin na rin ni Senador Erwin Tulfo, ililipat daw sa farm to market. Kasi meron daw controversial din na halagang 10 billion pesos. Senador Erwin Tulfo, sige, bibigyan ka ng benefit of the doubt. May mga pupunta pang mga weaknesses eh. Iko-collaborate yung sinabi ni Sargento Gutesa, Senador Tulfo. Siguro mga 5 hearing pa, okay na siguro yun eh. Kasi yung flood control, involved din si Saldico. Tingnan mo, pati ang farm to market issue, involved din si Saldico, di umano mga kababayan ko. Kaya isang araw, papakita natin sa iyo na sa inyo mga babayan ko, yung isang secretary, tago natin sa pangalan John Vic Remulla, naging security guard po, naging gwardiya po ni Romualdez mga kababayan ko. Ipakita natin larawan na. At saka iba pang mga nag-rally doon sa may Forbes at saka Dasma. Sandali lang. Ayan po mga kababayan ko. Si Security Guard Secretary John Vic Remulla mga kababayan ko. Binantayan yung last Sunday na gabi sa Forbes mga kababayan ko. Alam niyo ang Forbes, actually, nakapasok na ako dyan. Kasi nag-CIA ako dyan eh. Kasi dati akong credit investigator eh. Siguro mga year 1999, nakapasok na ako dyan. Ganun siguro. Ngayon, sobrang higpit na dyan mga babayan kasi may mga maraming... Dyan nakatira yung Dyan po nakatira yung mga Marcos din. Sila Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. And then si Martin Romualdez, hindi ko lang alam kung kailan niya nabili yung property dyan eh. Alam niyo ba ang property dyan? Wala pong kalahating billion na property dyan. 1 billion up. Hindi ako nag-exaggerate ha. Mahal po dyan sa Forbes po. I think next to Ayala Alabang eh. Hindi ko lang alam ha. Ayan talagang binantayan po ni Secretary Remulla si Martin Romualdez po. Pinsan ni Pangulong Marcos po mga kababayan ko. Tingnan mo, natin
pera natin, no, ginagamit, no. Yung mga pulis naman, wala tayong magagawa. Nagpapagamit talaga kasi inuutusan sila ng nakakataas sa kanila. Anong magagawa nila? Na alam naman nila na yung Romualdez na yan, allegedly pa ba ako, na nakinabang yan mga babayan ko at yung saldi ko. Inuulit ko, Pangulong Marcos, para may sinabi kang naiiyak nga na nagsasuffer ang mga Pilipino. Bakit di mo bilisan ang pag-iimbestiga? May ICI nga. Sasabihin naman ng isang consultant na bata ni Romualdez na wala pa silang nakikita as of now. Okay lang yung makikita. Hindi, baka si Gutesa nga, putya, yung Sargento Gutesa, mga babayan ko, wag naman sana. Marines yan, mga babayan ko, si Gutesa May darating ang dalawa magko-collaborate sa kanya. Kaya Senator Erwin Tulfo, wag na muna i-stop. 5 to 6 hearings siguro. Hindi ba? Sa dami ng involved dyan, buong Pilipinas Hindi rin sa Bulacan. Ang Bulacan ano na pa lang yan, 10% lang siguro yan ang Bulacan na yan. Yung mga nakinabang na mga district engineer dyan. Nag-umpisa po yan yung umupo si Marcos in 2022. Kasi hindi sila umubra kay Pangulong Duterte noon. Kasi alam nila, alam ni Pangulong Duterte, ang DPWH ay talamak ang korupsyon dyan, mga babayan ko. Sasabihin ko sa inyo, mga babayan ko, hindi rin sa DPWH, may mga ibang departamento pa talaga na sobra ang korap. Di umano BIR, LTFRB, LTO, Custom, mga kababayan ko, o saan pa. Marami yan. Isang araw kami, nahuling BIR employees, 2. Nangungutong mga kababayan ko, nahuli sila ng NBI. Walang kakontentuhan itong mga natin. Itong mga government official natin, mga pinapalamo natin, pati mga anak nila, pinapalamo natin. Sorry, doon sa mga matitinong empleyado ng gobyerno. Pero itong ginawa talaga ng gobyerno natin, at saka si Marcos, mga babayan ko, wag kang sabi nga ni Anjo Iliana napakalinis mo kasi parati ka naghuhugas kamay. Ang sabi ni Ted Pailon, ililigtas mo lang yung kahapon kong vlog na gusto mo iligtas ang posisyon mo bilang Pangulo. What if ito si Saldi ko kumanta? Kaya hindi niyo pinapauwi Ang alam ko, siguro may blue notice na. Yung blue notice, ibig sabihin nun, minamatyagan na yung bawat kilo si Saldi ko. Kung may blue notice, may kaso na yun, di ba? Hindi ko lang alam, hindi man ako abogado Pero bakit ang bagal-bagal ng hustisya natin? Sige, may ICI na mga babayan ko, pero kailangan bilisan nyo at ang taong bayan, Pangulo Marcos, uhaw na sa hustisya. Ang problema, baka ikaw mismo, pinipigilan mo. Di umano. Kung sa ibang tao yan yung kay Tebes kinancel ka agad yung passport Tapos yung ginawa naman kay Pangulong Duterte, walang due process. Basta nagbiyahe na lang sa dahig. Tapos sasabihin mo, Marcos, dyan sa mga na-involved sa flood control kailangan nila ng due process. Yung iba nga, di mo binigyan ng due process At saka mga babayan ko, konti na lang to sa Cagayan de Oro, may isang empleyado ng National Irrigation. Nag-broadcast po siya sa Facebook niya, I guess, na talamak ang korupsyon sa National Irrigation. Alam nyo, ang ginawa doon sa nag-whistleblow, yung whistleblower? Ginurgor. Nawala na. Ginurgor sa bandang Cagayan de Oro, mga babayan ko. Tignan mo, nagsusumbong na sa bayan, Tapos ang gagawin yung mga
tiwaling opisyal, hindi umano'y pinapatahimik yung mga whistleblower. Kaya natatakot din ako minsan doon kay Gutesa, pero binabantayan naman ata siya ng mga kabaro niya, mga Marines, mga babayan ko. Pangulong Marcos, bilis-bilisan mo naman. Baka kinatapusan yan walang malilitis na opisyal Ang malilitis yung mga district engineer lang, yung mga kontraktor. So, ligtas na si Saldico at saka si Martin Romualdez. Di ba? Kaya bilis-bilisan mo, Pangulo Marcos, maski lenda ka na. Para sa akin, lenda ka na. Wala ka na. Dahil binugo mo ang mga bumoto sa'yo. You betrayed us, Pangulong Marcos. O, tinraidor mo kami. Walang niya ka. Halo kung matino ka. Pinagbigyan ka na ng taong bayan para linisin ang mga pangalan ng Marcos. Tapos anong ginawa mo? Ayan, kinusinti mo pa yung pinsan mo. Ito naman si Saldico. Sige, maski ilang bilyon yung pera mo, mauubos at mauubos din yan. Okay lang mga babayan ko paki-like and share lang po, paki-subscribe lang po. Kung mga nanonood dyan, mga kaibigan ko dyan, mag-post din kayo. Huwag kayong tatahimik. Ninanakaw na tayo harap-harapan. Kayo? Tahimik pa rin kayo. Magsalita kayo. Meron tayong freedom of speech, mga babayan ko. Karapatan para, magpahayag ng damdamin, mga titos, mga titas. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Hanggang sa Huwebes po, another vlog, and Friday. Bye!